O ayan na mga boss, inimpeach na ng House of Representatives ngayong araw si VP Sara Duterte. O bakit si Sara lang ang inimpeach? Kung ang habol nyo ay panagutin lahat ng kurakot, lahat ng may confidential funds, dapat imbestigahan at panagutin nyo lahat. Bobo talaga. Alam mo, Ellie, ikaw yung pinakabobo talaga. Ang dami kong bobo na nakilala pero parang nahigitan mo sila. Ganito kasi yan. Hindi mo naman pwedeng imbestigahan yung tao ng basta-basta na lang. O halimbawa, ikaw, o kung wala ka namang ginawa, bakit kita iimbestigahan? Magsasayang lang ng oras. Diba? Wala ka namang ginawa eh. Pero si Sara Duterte nakitaan kasi ng pagnanakaw. Nung nakitaan ng pagnanakaw, inimbestigahan ngayon. Diba? Yun. Hindi naman po pwedeng pag may confidential funds, basta-basta na lang iimbestigahan. Dami pong may confidential funds, diba? Oo. Si Sara Duterte kasi malinaw sa mga Pilipino, sa mga kongresista, na merong kapalpakang ginawa. Diba? Hindi lang naman po ito patungkol sa pagnanakaw ni Sara. Hindi lang po dyan. Pati sa panunuhol niya. Diba? Hindi lang po yan patungkol sa pagnanakaw niya yung issue. Patungkol sa panunuhol niya at mga pagbabanta. Yun. Kaya, diba? Kaya, kung mapapansin nyo, marami pong gustong ma-impeach itong vice president natin. Nang dahil dyan. Bobo ito si Eli. Diba? Tatanga-tanga. Sabi dito, sabi dito sa video niya, nakasulat dyan, kung gusto nyo ng impeachment, impeach nyo lahat. Tanga. Hindi mo naman pwedeng mapa-impeach yung Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? May panunuhol bang ginawa? May corruption bang ginawa? K.O. Sabi pa dito, pare-parehas naman kayong kurakot. Kung ang tingin mo sa mga senador, kongresista, presidente, ay kurakot, kung ang tingin mo sa kanila ay kurakot, teka lang, kaya ka pala merong party list kasi mangungurakot ka din. Tama? K.O. Maliwanag naman sa lahat kung sino yung nanunuhol. Si Sara Duterte. K.O. Diba? Anyway mga preno, bago po natin, nanggigil nabuisit dahil napa-impeach si Sara sa camera. Anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy ngayon sa ating video, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. Huwag pong kalimutan i-follow yung ating Facebook page, TikTok, huwag pong kalimutan yan mga pre. And syempre, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Okay mga pre, no? At share natin video na to, ring the notification bell. Okay? So, eto na nga, no? Wala nang patumpik pa. Okay? Bigyan na po natin ito ng reaksyon. Ayan na mga boss. Inimpeach na ng House of Representatives ngayong araw si VP Sara Duterte. Bakit si Sara lang ang inimpeach? Bakit si Sara lang daw po yung inimpeach? Wala kang magagawa. Wala kang power para utusan yung mga kongresista kung sino pa yung gusto nilang ipa-impeach. Unang-una, hindi naman po talaga ang mga kongresista yung nag-push niyan, kundi yung mga grupo na isinumite dyan sa House of the Representatives at sila ay pipirma lamang. Gagawin lang nila yung trabaho nila. Nagigits mong bobo ka? Ha? Kung gusto mo, gumawa ka rin ng grupo, ipa-impeach mo yung gusto mong i-impeach. Diba? Hindi. Bobo Hindi naman po ang House ang ano niyan, yung bumuo ng impeachment na yan, kundi ang bawat individual, bawat grupo. Ewan ko lang, may pang-apat ba? Natuloy ba yung pang-apat na impeachment? Kasi yung nakalusot, 3 Ewan ko lang sa pang-apat ha. Iba't ibang grupo po yun. Diba? Kung ikaw, kung congressman ka, pipirma ka lang kung pabor ka ba o hindi. Tanga! Pero syempre, bago po nila yung pirmahan, pinag-aralan muna.
Kung ano yung issue. May panunuhol. O malinaw naman yun eh. Di ba? Oh. Lamian mo, batukan ta, gusto mo batukan kita eh. Duklon ta karon. Oh. Kung ang habol nyo ay panagutin lahat ng kurakot, lahat ng may confidential fund, yan yung style niya. Para lang manalo yung kanilang party list, maninira. Sasabay sa issue. Pero ang gagawin niya, paninira sa mga nasa kapangyarihan. Para makilala siya at ibuto kuno siya ng mga tao. Utang ina. Diba? Ako bubuto sa mga bobong katulad nyo. Hindi ko gagawin yan. Hindi ko sasayangin yung boto ko sa inyo. Kapal ng mukha nito dapat imbestigahan at panagutin nyo lahat. Umpisahan nyo sa Office of the President. Nag-uutos. Umpisahan daw sa Office of the President. Bakit? Ang Office of the President ba may issue ba sa pagnanakaw? May issue ba sa panunuhol ang Office of the President? Kung may issue, pwede yung imbestigahan yan. Wala eh. Diba? Malinis ang Office of the President. Pero ang OVP, madumi. Tanga. Na may pinakamalaking confidential fund. Isunod nyo yung Congress. Ang confidential funds kasi, hindi mo kasi basta-bastang pasukin yan o imbestigahan kasi confidential yan eh. Pero pag may pumutok ng mga issue o anomalya dyan, pwede na. Kasi pera ng taong bayan yan. Wala namang issue eh. Si Sara lang naman eh. Tandaan po natin, ano yan confidential, hindi dapat ipubliko o isa publiko yan. Kasi, ano nga eh, confidential nga eh. Pero kung yan ay nagagamit na sa mali at may nagkakaroon na ng issue, dyan na papasok ang ating gobyerno. Iimbestigahan yan ngayon. Diba? O yung confidential funds, hindi masagot-sagot ni Sara. Dyan pa lang, wala na. Tudas na. Diba? Eso, yung Senado at lahat ng mga ahensya ng gobyerno na gumagamit ng confidential fund. Tanga. Gusto mo magsayang sila ng oras para dyan? Yan daming sangay ng gobyerno na may confidential funds. Gusto mo magsayang ng oras? Magsayang ng oras para dyan? Diba? Yan dami-daming issue na dapat tukusan. Alam mo pag ikaw Eli, hindi ko alam kung medyo kahit pa paano kondisyon naman yung katawan mo pero yung utak mo hindi kondisyon eh. Medyo may palpak eh. Diba? Hindi normal eh. Hindi normal. Hindi ko naman sinasabing may sira ka sa utak. Hindi ko naman sinasabing gano'n. Pero ang napapansin ko sa'yo, padalos-dalos ka ng komento. Padalos-dalos ka ng banat. Wala ka na sa lugar. Mga lumalabas na mga binibitawan mong salita, palpak eh. Ha? Imbestigahan nyo rin yung pananarantado sa 2025 national budget, yung pag-zero sa budget ng PhilHealth. Tapos na yan, paulit-ulit, di maka-move on. Tapos na, move on na boy. Di ka maka-move on. Paano kasi to si Ellie? Pag na-impeach yung amo niya, wala na. Sino pa yung magpo-produce dyan sa kanilang party list? Mukhang mangangamuti yan Yung paglalagay ng bilyong-bilyong pondo sa AKAP, yung daang bilyong piso na nilagay sa DPWH infrastructure projects, lalo na yung mga flood control projects na yan. Lahat yan ay bubuhayin niya yung isyong tapos ng yung napag-usapan gusto niya buhayin ulit. Suluhin mo boy. Ano para tong sirang plaka paulit-ulit dapat imbestigahan at panagutin kung seryoso talaga kayo dyan sa usapin ng Pero wag tatabingi yung uso mo alam mo naman pag tabingid bangag. Ay nakikita ko kay Eli bangag to
Pagmasdan niyo yung dila. Ay, dila. Yung lips nito. Ngiwi. Oh, tabingi. Kumakain ito ng pulburon. Ah. Saan kaya ito kumukuha ng supply ng pulburon? Ha? Bangag eh. Bangag. Pagsugpo sa korupsyon. Huwag kayong mamili. Pati sarili nyo, imbestigahan nyo. Pwede ba yun? Sarili mo, iimbestigahan mo. Para sa akin, hindi pwede. Magiging bias ka eh. Pag sarili mo, iimbestigahan mo. Pag, alimbawa, ikaw, may isang kawatan, nagnakaw ng saging, pwede ba niyang imbestigahan yung sarili niya? Batukan kita eh. Pakabobo mo. Ah, tatanga-tanga talaga. Ay, naku po, Eli. Ah. Matanong ko nga kayo mga congressman kayo tsaka mga politiko. Oh, may tanong, mga congressman, politiko. Ano kaya ang tanong nito? Tingnan natin. Bakit ba apurang-apura kayo sa impeachment? Oh, kasi si Sara Duterte wala nang ginawang tama sa bansang ito. Wala na. Puro na lang panghihila pababa sa gobyerno. Puro na lang chismis. Puro na lang pagbabanta. Hindi na nagtatrabaho. Ang kailangan ng bansa, yung masipag, yung may utak, hindi yung bobo. Nagigets mo na. Kaya inaapura nila yung impeachment. Kahit ako, gusto ko nga matapos na yan eh. Diba yung ibang DDS pabor sa impeachment para magkaalaman daw? Sabi nila. Ngayong na-impeach na si Sara sa Kamara, ano nangyari? Bakit biglang, kayo dyan? Nabulabog. Nabulabog ang mga kulangot ng mga insektong to. Anyari kasi. Kasing iyakin. Ito si Eli naman kasi. Huwag masyadong pahalata, boy. Hindi naman yan ang issue ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Hindi naman daw yan yung issue ng mga manggagawa at ng mga ordinaryong Pilipino. Tama ka. Bakit mo isiningit yung manggagawang Pilipino diyan sa issue ni Sara Duterte? Wala namang kune. Diba? Wala namang kune. Tama ka naman. Wala naman talagang kunik yan. Bakit isinasali mo yung mga manggagawa? Anong paki namin dyan sa issue na yan? Hindi naman pwedeng isali yung issue na yan sa issue ni Sara Duterte. Bobo ka, di ba? Wala pong kunik ha. Issue ni Sara Duterte, hindi para po sa mga manggagawa yan. Di ba? Issue yan ni Sara Duterte sa pandarambong niya, pagbabanta. Yung issue ng manggagawa, iba yun. Huwag mong paghaluin, boy. Tanga. K.O. Anong kunik? Sa National Concern Survey, ang issue ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ay yung patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Yun yung alam mo sa panahon ngayon, normal lang yan eh. Na ang mga presyo ng bilihin tataas talaga yan. Kasi hindi lang naman sa Pinas tumataas yung mga bilihin. Buong bansa tumataas. 'Di ba? May isyung ganon, wag mong ihalo dito sa issue ni Sara Duterte kasi yung style mo na yan, gusto mong guluhin yung impeachment eh. 'Di ba? Gusto mong galitin yung mga Pilipino. Ay, oo nga, bakit inuunan niyo yung impeachment? Dapat inuunan niyo tong yung presyo ng bilihin. Dapat pong unahin yung mga magnanakaw. Ang issue ng mga magnanakaw dapat matigil na. Diba? Ang presyo ng mga bilihin sa ating bansa, hindi mawawala yan. Nandyan at nandyan yan. Kahit sinong presidente, problema yan ng mga Pilipino. Pero at least kahit papaano, nababawasan ito. Diba? Nandyan na yan. Umalay mo, sa 2,300, yung bigas natin, 200 na kilo. Hindi mapipigilan yan. Tataas po ng tataas yan. Diba? 2,300, wala na. Patay na tayo nun. K.O. Diba?
Yun yung isipin nyo. Mababang sweldo, kasiguruhan sa trabaho. Mababang sweldo, samantalang may dagdag ng 200 sa pasweldo sa mga manggagawa, tapos sasabihin mo pa rin mababa. Bobo! Ba't di mo kaya i-explain dyan sa mga viewers mo yung idadagdag na 200 pesos sa mga manggagawa? Hindi mo ma-topic ano? Kasi pabor sa gobyerno yon. Pabor kay ano yon sa mga mambabatas. KO! Diba? Binubulag mo yung mga ano mo eh. Manonood nun, tanga rin eh. Bakit ko sinasabing tanga yung mga viewers mo? Dahil wala rin silang sariling investigasyon. Diba? KO! Matiyak na merong pagkain sa mesa at pagtitiyak na merong maaasahang healthcare services. Pagtiyak daw na merong makakain sa mesa. Kung tamad ka, wala ka talagang makakain sa mesa. Hindi po obligasyon ng gobyernong ito na gawing tamad yung mga Pilipino. Yung bibigyan mo lang ng ayuda na, ito araw-araw may ayuda. Hindi po ganoon. Kung ang ayuda po ay sa panahon ng bagyo, mga pagputok ng bulkan, landslide, doon pwede yun. Pero yung araw-araw bibigyan kang ayuda, diba? Iba na yun. Ayun, kung tamad ka, wala talagang pagkain sa pagkainan. Ganun yun. Kung tamad ka, reklamador ka, mamatay ka sa gutom. Ganun lang kasimple yun. Diba? Yes, yan ang issue ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Yung impeachment ni Sara Duterte napunta sa issue ng mga manggagawa. Pasensya na, pero yung laman ng bungo mo, tae. Hindi ang impeachment at pag-aawayan yung mga politiko. Habang nagtuturuan kayo kung sino sa inyo yung mas kurap, yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino ay patuloy na naghihirap, patuloy na nagugutom. Dahil yung iba tamad. Diba? Yung iba batugan. Deserve nilang magutom para matuto. KO! Ano bang gusto mong gawin? Palamunin sila ng gobyerno? Pag-umpugin ko kayo ng mga tamad na yan eh. Gusto mo, ikaw, Eli, pag-umpugin ko kayo ng mga batugang pinagtatanggol mo? Pero tingnan mo, kahit may hirap yung buhay, may mga tao na napagtapos nila yung kanilang mga anak. Nakakakain sila ng 3 beses sa isang araw. Bakit po? Dahil hindi po sila tamad. Hindi po sila puro paninisi lang sa gobyerno. Nagtatrabaho po sila. Gets mo? Bobo. KO! Walang tirahan, walang access sa healthcare services. Putang ina nyo kayong 3. Wah! Ang galing proud na. Maging proud na yung mga Pilipino niyan. Galing magmura ni Eli ang galing pangalanan mo kasi kung sino yung minumura mo. Tingnan nyo Kung ay patuloy na naghihirap, patuloy na nagugutom, walang tirahan, walang access sa healthcare services. Putang ina nyo kayong 300 congressman kayo. Taong bayan, mga manggagawa ang nagpapalamon at gumagastos dyan sa pag-aawayan ninyo. Kaya kung impeachment lang din ang pag-uusapan, puta. Yun po yung video niya. Minura yung mga kongresista kasama si Pulong. Pulong, minura ka dito. Lahat minura. Pero syempre, kunyari lang yun. Oo, para hindi siya magmukhang bias. Halata naman eh. Kasi sa impeachment pa lang po kay Sara, umiyak na siya. So kunyari na lang, mumurahin ko itong mga kongresista na to 300. Para hindi ako magmukhang halatang bias. Huli agad KO! Booking. Diba? So, yun lang po yung ating reaction dito sa kupal na to, no? At least, nalaman po natin, napatunayan natin na bobo pala itong tao na to. Okay? So, yun lang po muna yung ating video. Syempre, no, bago po tayo magtapos sa ating video, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0, and syempre, meron din po tayong TikTok. Okay? Huwag pong kalimutang i-follow yung ating mga social media accounts. And syempre, mga presa, hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe.
Yan ha, para updated po kayo sa lahat ng mga uploads natin. Okay? Share this video and ring the notification bell. Yan mga pre. So, yan mga pre, kita-kits po tayo sa susunod na video.